Hello guys, what's up? Welcome to my vlog. I'm yours truly, Franz, and today's video, magbibigay tayo ng advice sa ating mga future seaman. O, di ba? Maganda pakinggan, future seaman. Sa mga nag-aaral dyan, no, ito para sa inyo na baka sakali makatulong man ng kaunti. May kunting ideya lang, di ba? Kung mga ano yung mga dapat gawin natin sa unang pagsampa sa barko. Una sa lahat kasi ako, nanggaling din ako sa Inter Island. Mga 3 buwan lang. 3 buwan nag-Inter Island ako. Then after that, pinatawag ako ng join ko na yun nga, in-request ako dito sa kumpanya niya. Sa awa ng Diyos, pinatawag ako ng Maynila, then ng opisina sa Maynila. Then after that, tinignan lahat ng docs ko. Then kung ano yung kulang doon, pinakuha agad sa akin. After that, nag-proceed na ako sa medical. Tapos, yun, fly high butterfly na, di ba? Seaman na si Toto. Yung una ko talagang ano nun, nung experience, yung nasa Inter Island ako, ang sama. Ang sama. Hindi ako makatulog sa gabi. Yung unang sampa ko talaga na pa-manicure pa ako. Ano, diba? Ganda ng buko. Bagong manicure eh. After that, pagdating sa barko, yung generator nasira. Binaklas. Kung baklas namin, napatingin ako sa kamay ko. Pagtingin ko sa kamay ko, puro ano na, puro oil na. Sobrang itim. Tangina, sabi ko talaga sa sarili ko, tama ba tong kurso ko? Sabi ng guro ko, yung seaman, paano lang, pa-relax lang. Masan daw yung lugar, daming magagandang babae, daming magagandang tanawin. Yun lang nasa isip ko, yun lang naman kasi sinabi ng ng guro ko dati. Tapos doon na ako napaisip. Then nung nagsiling na yung barko, doon na nakumbisa yung tinatawag na homesick siguro. Kasi parang iiyak ako na hindi makatulog eh. Oo nga. Maranasan nyo rin yun, promise. Yung parang hinahanap mo yung nature mo dati. Yung ano ginagawa mo dati nung nag-aaral ka, yung tambay ka, na pa-chillax lang, kasama barkada, tagay-tagay dito, o punta doon, o punta sa tambayan, ganon. Yun talaga yung gabi-gabi, yun talaga yung yung iniisip ko. Saka doon din nag-start na nahilig din ako sa sa pag-inom ng alak, siguro dahil hindi nga ako makatulog dahil sa lumilipad yung iisip ko. Pero kalaunan, nung sumampa ako sa international, medyo ganun pa rin. Pero nung start na makita mo na sahod mo, parang siyempre ganado na. Dami ng peras Toto, no? Dami ng pambili alak. Pero lang, dapat pa rin kasi mag-ipon tayo. So, proceed na tayo sa ating topic, Siguro una na ma-advise ko dyan is yung pakikisama sa co-workers natin, sa katrabaho natin. Kasi siguro alam nyo naman na hindi lahat tayo isa yung utak, isa yung takbo ng utak, palaging kondisyon, ganon. May time kasi na
may problema tayo, may daming iniisip, ganun. Kaya siguro may mga time na nakakasagot tayo, nakakapagbitiw tayo ng mga masasamang salita, ganun. Saka ang malaga dyan, pagkakaintindihan lang palagi, yung yan mo na, pagbigyan mo na, may ano lang yun, may iniisip lang yun siguro, ganun. As long as na hindi ka naman o hinampas o sinuntok, okay lang yun, salita lang naman yan eh. Hayaan mo na, pag pwede mapalampas, palampasin na, kasi minsan mahirap pumasok sa isang gusot, you know. Yun nga ang kasabihan na wag kang gumawa ng isang desisyon kapag ikay galit. Isipin mo 100 times. Pag ginanito ko nito, anong mangyayari? Ano lang kung kakasampa ka, di ba? Tapos pinauwi ka. Di wala na. Di na si Mans Tuto, apply na naman Tuto, ngita naman ng bagong kumpanya, di ba? Hirap 'yon. Daming question 'yon kasi unfinished contract ka. Baka i-NR ka pa, in-NR ka pa ng ano mo, ng company mo dahil sa ginawa mo. So yun lang, pakikisama, saka alam mo naman mabait yung lahat pagtulog. Siguro yung pangalawa is dapat nga una to yun, no? Yung pangalawa natin is familiarization, you know. Ano naman yan. Saka yun dapat talaga yung una-unang gawin, yung familiarize natin yung barko, no? Kung saan makalagay yung mga bagay, taga-kabina na, sa isang kabina meron naman yung mga light vest, meron naman yan. So ang pangatlo natin is yan nga, sa dating tayo sa trabaho. Ang pangatlo natin, pagdating sa trabaho, kailangan palaging aktibo, no? Palaging aktibo tayo, lalo na sa mga newly dyan. Pag may mga inuutos, yung opisyal mo, inuutos sa'yo na, ganito Cadet, anuhin mo doon yung yung purifier, pagkanahin mo yung purifier, di ba? Pero hindi naman yan yung utos sa'yo pag hanggat unang sampa ka pa lang, dito naman yan. Yun lang yung gawin mo, palaging bukas yung mata, bukas yung tenga, saka utak. Na lahat pag may mga ginagawa, yung mga motorman mo or ganito, sa mga makinarya, kasi nasa engine department tayo mga makinarya, di ba? Kailangan dapat tingnan kung anong mga binubuksan, kung bakit binubuksan, no? Kung ano unang buksan, no? Tapos pag hindi maintindihan, yung malaga talaga, magtanong tayo, di ba? Salita tayo. Wala namang problema diyan sa nagtatanong, saka lahat tayo dumaan naman sa ganyan, di ba? Wala namang nagtatrabaho na unang pasok mo pa lang manager ka na kaagad, di ba? Unang sampa mo pa lang chief engineer ka na kaagad, di ba? Dadaan talaga tayo sa pinakamababa. Saka pero palagi lang talaga tandaan natin yung lahat ng trabaho, saka kung anong posisyon natin, di ba? Kung anong dapat natin trabahuin, anong responsibilidad natin sa barko. Kung anong responsibilidad natin. Saka ma-advise ko lang talaga, para sa akin kasi yung ginagawa ko muna, pag may utos sa akin, yun gagawin mo kung may utos sa'yo. Tapos pag hindi ko alam, magtanong, pwede bang turuan mo ako kung paano buksan to, kung paano i-operate to, kasi nga bago lang ako, diba? Hindi pa ako naka-experience na bumukas ng ganito. Tuturuan ka naman yan. Ang malaga lang dyan, pagturo sa'yo, palaging lagay mo talaga sa utak.
lagay sa utak, tapos yun. So anuhin mo rin, wag lang bastang asa ka sa turo, yung parang pag-aralan mo rin dahil habang tumatagal ka sa barko, parang lumalaki din yung kalaman ng utak natin. Tandaan lang yan, wag mo masyadong mandaliin kasi maraming nadadapa. Trust the process. Yun nga, trust the process. Saka naiintindihan naman yan ng lahat, di ba? Lahat naman tayo dumaan dyan. Ang pangit lang dyan kasi pag paulit-ulit kang tinuturuan, tapos hindi mo pa rin nakukuha, parang, di ba? Parang ang bobo naman natin ng ganun. Saka isa pa sa malagang sasabihin ko is iwasan natin yung palaging pagkakamali, no? Palaging pagkakamali. Yun yung wag na wag mong gagawin. Diba? Pag inutusan ka, wag kang magsabi ng oo pag hindi mo alam yung inuutos sa'yo. Yan ang wag na wag mong gagawin. Diba? Kasi kung ganyan ka palagi, oo ka, tapos hindi mo naman pala alam, ano ngayon? Operate mo yun mag-isa, tapos masira, wala na. Hindi ka naman pauwiin yan kaagad, pero nawawala yung tiwala ng mga opisyal mo sa'yo kasi palagi kang mali. Yan ang iwasan mo. Saka pag may trabaho ka, pag may binigay silang job order sa'yo, tapusin ka agad kung kinakailangan, diba? Pakitang gilas ba? Kasi siyempre, baguhan ka pa lang, ganon. Kaya, kailangan, saka, pag kailangan naman talaga na may mga trabaho kasi na kailangan paspasan, meron namang trabaho na, sige, paisisi lang kasi wala nang susunod na trabaho, ito lang trabaho natin. Minsan, ina-explain din naman yan ng, ng official natin na ganon. Minsan nga sinasabihan din ako na tandaan mo lang kasi wala tayong trabaho, ito lang trabaho natin buong araw. So okay naman kasi mixed crew yung barko na sinasampahan ko. Yung mga kasamahan ko is Italian, Georgian, Romanian, Ukrainian, ganon lang. So, wala pa akong maisip sa ngayon na ibang idadagdag dyan. So, pwede kayo mag-comment, magtanong na pilitin natin na sagutin yung mga katanungan nyo. So, salamat and thanks for watching, guys. See you for the next vlog.